Malayo pa lang, netizens, kitang-kita mo na nakakabali talaga ng leeg itong bagong kulay ng Yamaha NMAX 155. Meron ng glossy blue. Silipin natin ngayong araw itong bagong kulay na to. Tara! Habang namamasyal-masyal nga ako sa mga kasa netizens, ay umagaw sa attention ko itong Yamaha NMAX 155 na color blue. Meron naman ng mga blue before, kaya lang puro matte yung inilalabas nila. At itong glossy blue, talagang bagay na bagay yung pagka-glossy niya dito sa Yamaha NMAX. Dahil kung mapapansin niyo, malalapad yung mga fairings niya. Kaya parang sulit na sulit itong glossy blue na ito. And kung napapansin niyo ng mga nakaraan, ay nagpapa-ceramic coating pa tayo ng Yamaha NMAX. Pero this time around, straight out from the kasa, yung pagka-glossy niya, parang naka-ceramic coating na, ganun siya kakintab. Kitang-kita nga na bumagay itong pagka-glossy blue dun pa lang sa unahang bahagi ng NMAX. Dahil itong V2 ng NMAX ay parang merong silver eyeline na medyo makintab din. And blend na blend dun sa kanyang LED na headlight yung glossy finish ng fairings. Especially dun sa pinaka-fender niya sa unahan. Nagustuhan ko yung pagka-blue nun. Unlike before, na puro matte yung nare-review natin, this time around, ang sarap kasi para ako nagpa-repaint ng NMAX. For sure, magugustuhan to ng mga netizens natin dyan na nag-a-eye na bumili ng NMAX. Sa side profile naman yan, netizens, nakikita mo yung combination sa inner fairings ng kulay black. Pero pansin na pansin pa rin yung glossy finish niya. And dun sa aking pagkakaupo dito, it always reminds me kung bakit ng NMAX 155 ang pinakamabentang 155cc ngayon na scooter dito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang hatid na power na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and torque output na 13.9 Newton meters at 6,500 RPM plus VVA or variable valve actuation na kapag nasa mid or high RPM ka, mas lalo pang lumalakas yung hatak ng motorsiklo mo. Kaya simula umpisa hanggang dulo, may ibibigay talaga yung NMAX. Idagdag mo pa dyan yung riding comfort na hatid niya. Sa sitting position pa lang, naka-upright na tayo. Tapos yung position ng manibela, relax na relax sa ating arms. And then meron pa siyang added na cruising style. Kaya pasok na pasok ito, lalong-lalo na sa mga matatangkad na driver. At para naman sa mga hindi matatangkad na rider na kagaya ko, ay abot pa rin siya dahil meron siyang seat height na 765mm. Doon naman sa likurang bahagi niya, netizens, sa papansin ko ay kulay silver naman yung kanyang NMAX na emblem. And meron din tayong silver na decals na nakalagay yung 155. Bagay din siguro dito yung gold, pero dahil glossy blue nga yung finish niya, mas napili na siguro na mag-complement yung silver para dito sa motor na to. Isa rin sa pinagmamalaki ng NMAX series yung kanyang malaking seat storage na 23.3 liters na kasya yung ilang full face and half face helmet depende sa brand and sa design. Plus, yung kanyang stock seat ay napaka-comfortable din sa atin as a rider. Yung iba nagpapamodify ng seat, yung iba naman bumibili ng custom seat. So, depende na lang sa trip ninyo. Pero yung stock-to-stock na seat ng NMAX ay napakasarap ng upuan. And habang nakaupo ka dito at minamaneho mo to, di mo rin mararamdaman na mabigat ang motorsiklo for its weight na 131 kilograms ay saktong-sakto ito para sa ating pag-cruising and para na rin sa pag-take ng corners. Ang nakakatuwa kasi sa NMAX, kahit na ang size ng gulong niya ay 110/70/13 sa unahan at 130/70/30 naman sa likuran, ay pwedeng-pwede pa rin kayo mag-take ng corners dahil sa napakagandang handling niya. Ang Yamaha NMAX 155 ay keyless na rin po. So, may remote ka na lang, di mo na siya kailangang susian. Kahit nasa bulsa mo yung pinaka-remote niya, pwede mo nang i-start ang iyong motorsiklo. At doon din sa pinaka-pihitan ng susi, makikita mo din pagbukas ng kanyang fuel at ng kanyang seat. Kahit hindi ka na tumayo kapag magpapagasolina ka kasi nasa unahan lang at maganda yung center of gravity nito. At meron din tayong fuel tank capacity na 7.1 liters. And base naman sa akin na sa personal owner ng NMAX ay nakakaabot ako ng around 44 kilometers per liter for my daily use. Pwedeng mas matipid pa, depende na lang sa inyong throttle habit, road condition, at saka sa bigat ng kinakarga. Bukod sa VVA, ilan din sa mga selling point ng NMAX ay naka-ABS na siya at dual channel pa. Both harap at likuran ay ABS na, kaya for sudden brakes, makakasiguro ka na maiiwasan natin yung semplang at slide. Meron na din nga pala itong traction control system na kapag ka nadulas yung likuran mong gulong, isi-synchronize na yun sa ikot ng nasa unahan para hindi ka tuluyang mag-slide. So, mabisa yan sa mga malulumot na lugar, maalikabok, o kaya naman ngayon na tag-ulan. Tapos, meron din siyang Yamaha Motorcycle Connect or Y-Connect in short na pwede mo siyang i-connect sa iyong smartphone. Tapos, mamomonitor mo na doon kung kailangan mo na bang magpa-maintenance, saan yung last parking location mo, yung ranking mo sa lahat ng mga naka-NMAX, all that stuff na gusto mong i-check sa yung unit. Meron na nga din pala siyang SSS or Stop and Start
system na let's say within 3 to 5 seconds ay hindi mo tinutwist yung throttle, mamamatay yung makina para makatipid ka sa gasolina at makabawas sa noise pollution. Tapos twist mo lang ulit yung throttle ay aandar ka na. Hindi mo na kailangang i-electric start. Gustong-gusto ko rin na digital na yung kanyang pinaka meter panel dahil sumasabay na rin talaga sa mga scooter nowadays at mas kompleto ito sa mga information that you need while traveling. May built-in nga din pala tong hazard lamp, netizens, at gustong-gusto ko rin yung kanyang pinaka LED tail light sa likuran. Mas malakas ang dating at mas malinis sa akin, lalong-lalo na tong V2 na NMAX. Tapos syempre may plate light din yan at reflector para added visibility sa atin sa gabi. Bukod pa dyan, meron siyang dalawang bulsa sa unahan, netizens, na may power socket yung isa para makapag-charge tayo ng ating mga devices. At doon naman sa kabila ay merong takip. Pwede natin ilagay din yung ating mga smartphone kapag umuulan para hindi mabasa. Idagdag mo pa dyan ang Blue Core technology ni Yamaha which will give you more power with less fuel. And ang kanyang napakagandang compression ratio na 11.6:1 at bore and stroke na 58 by 58.7 mm. Sa suspension naman ay naka-telescopic fork tayo sa unahan at unit swing naman sa likuran na base sa aking feedback ay okay naman siya for everyday na road condition, pero yung iba nagpapapalit pa na aftermarket na siya kasi depende pa rin yan sa bigat ng driver at ng inyong ikinakarga. Ngayon, para naman sa kanyang pinaka-core, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, kaya hindi ka mabibitin. Naka-single cylinder din tayo, 155cc at fuel injected na. Tapos syempre, V-belt automatic lang siya, kaya gas and go ka. Tapos liquid cooled na, kaya kahit gaano kahaba ang biyahe mo, hindi ka mag-overheat. Para naman sa ayaw netong glossy blue na colorway ng NMAX, ay pwede din kayo mamili dahil may iba pa siyang kulay, kagaya ng sword gray. Meron din siyang dark petrol na parang may pagka-blue and black, nagtatalo, na dark, pero matte finish din yung isang yan. Kung gusto mo naman ng glossy, meron tayong power gray at saka prestige gray. Alin sa mga kulay na yan, netizens, ang favorite niyo? I-comment nyo nga sa ibaba. Para sa akin, ang NMAX 155 ngayon ay talaga nakaupo sa trono pagdating sa kanyang category dahil nga siksik at liglig na to sa mga safety features. Well, pagdating sa looks, syempre, magkakaiba naman tayo ng taste. Pero for me, malinis na yung looks niya at gustong-gusto ko siya. At personal owner din po ako ng Yamaha NMAX 155. Kaya maire-recommend ko to sa mga netizens natin dyan na naghahanap ng pang daily na bike at pwede din pang long ride sa weekend na hindi ka mapapahiya at may ihatid sa yung riding comfort. And good job Yamaha sa paglabas nitong glossy blue ng bagong NMAX 155. Nagustuhan ko tong colorway na to. Lalong-lalo na, alam niyo naman, ako nagpa-repaint pa ako ng NMAX ko para ma-achieve ko yung glossy looks. Pero this time around, yung mga nilalabas nila kahit di ka na magpa-repaint, diba? Sa mga nagtatanong naman, magkano ba ang Yamaha NMAX 155 ngayon? Ito po ngayon ay nagkakahalaga ng 151,900 pesos. Para sa kanyang specs and features, for me, sulit na yan. And good luck na lang din sa mga naghahanap kasi di ko alam kung mahirap pa rin maghanap ngayon ng NMAX. Pero before, medyo mahirap maghanap. Pero ngayon, mukhang marami naman ang stocks. Comment nyo nga sa mga nakakuha ng NMAX yan kung madali na bang makahanap ng stocks ngayon. Nagustuhan nyo ba ang bagong NMAX na to, netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Don't forget to support our very own Nedi Shop. Meron kaming Facebook page, Nedi Shop. Diyan na kayo bumili ng inyong mga motorcycle accessories, gears, etc. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.